Hello po, good morning! Update po tayo dito sa atin na project po namin sa Phase 6. Full renovation po ito. Ayan, nakapag-upload na po ako nito sa ating YouTube channel. So, naiipon kasi hindi ko siya magagawan ng isang vlog lang sa isang araw. Tsaka nakakaumay din kung wala pa namang gaanong improvements, wala pa namang gaanong ganap. So, iniipon ko lang muna to guys. So, dito po sa second floor, mayroon na tong existing na 2 kwarto. Recap lang po tayo. So, binaklas po yung kisame. Binaklas po yung partition. Yung kisame, wala siyang insulation. Kaya, naglatag po kami ng insulation. Double po yan. Hindi na po kami gumamit ng mesh wire o yung chicken wire. Mahirap po kasing magsiksik. So, ang diskarte po ng team dyan is, tawag dito, alambre. Ang chicken wire is maliit lang na parang alambre. So, ito po, alambre rin ang nilagay namin. Kaso, hindi nga lang siya chicken wire ang peg. Pero, ang kagandahan nito, hindi na rin po yan lulundo kahit paano. Unlike po dun sa ibang naglalagay, yung iba po kasi ang ginagawa, pinapatong lang sa pinaka metal parings. So sa akin, mas maganda yung dikit na dito sa ating roofing. Hindi na rin po yan mailalagay na wala pang roofing kasi ang roofing po existing na. So hindi na natin maisasabay kasi sa amin po renovation lang, finishing lang kami. Ang mismong unit o bahay existing na. So dito ang gusto ng may-ari, stay pa rin yung 2 kwarto. Pero ang gusto nila magkaroon ng bathroom dito sa second floor. So naka-concrete yan. Ang diskarte nila rin dito, kasi na-figure out namin na panay ang leaks. So before po sila naglatag ng CHB dyan, buhos po ang nilagay nila sa pinakailalim. Ayan. Buhos. Mas matibay yan, syempre. At the same time, hindi tatagos yung tubig. Ayan po, diba? Ayos na ayos. So, baka po isagad na po nila yan dito, doon, para, ano na rin yan eh, parang kalang na rin yan eh. Support. Ayan. So, ang sukat po nito is 120 by 180. Same lang po sa mga renovation natin sa bathroom ng Lumina. So, dito yung shower. Dito yung toilet bowl. Dito yung ating lavatory. Dito po yung ating pinto. Ayan. So, binilang na ni Ray yung ating tiles na gagamitin. So, before po tayo mag-tiles dito. Actually, una yung pala kisame. Ibabalik po yung mga dating hardiplex. Lalagyan ng wirings, kung ilang pin lights. Tapos, ibabalik po yung hardiplex na yan. Then, papatungan po ng PVC panels. So, PVC panels din tayo dito. So, kaya nagiging doble-doble gawa ng... Tingnan nyo po yung pinaka tubular na yon. Yung kisame at saka roofing halos dikit na. So, naglalagay, kung gagamit ka ng PVC panels, mas maganda maglagay ka ng insulation, double. Lagyan pa rin ng hardiplex. Ito pwede naman natin ibalik kasi buo pa yan. Tsaka nyo po ipatong yung PVC panels para hindi po siya agad lumutong. Protection niya rin po yun. After po magkisame, ang ilalagay na, ang next naman na po gagawin dito is paglalagay ng tiles. 60 by 60 po ang tiles natin dito sa taas. Isasabay na rin po yung tiling works dito sa ating bathroom. So, lahat ng makakalat, madudumi, maalikabok, pagsasabay-sabayin. Then, after po nito malagyan ng tiles, room partition naman. Sagad na to, walang hallway. Ayaw ng may-ari ng hallway. So, iba-ibang nagpapagawa, iba-ibang talaga ang gusto. I think pwede naman siyang lagyan ng bathroom. Dito lang naman yung ilalagay nating CHB. The rest ng partition naman is drywall partition naman to. Hindi naman ganun kabigat. Mga metal parings lang. Yung ibang parings, hindi pa kami bumili kasi nga meron pa tayong mga gagamitin dito. Kumbaga, reuse. Reuse po yan.
So, tatanungin ko na lang yung may-ari kung gagamitin niya pa yung pinto or papalitan. So, ganun lang. So, ayun guys, yung team natin dito, nag-i-stay in. Siyempre, bantay na rin. Balita ako dito sa Phase 6, may mga nakawan. So, ayan, sa renovation po talaga namin, nag-i-stay yung ibang team natin. Lalo na po yung malalayo po yung kanilang location. So, si Ray, ini-estimate na po yung ating mga tiles na gagamitin kung ilan. By the way, yung wirings natin dito, yung panel board papalitan. So, dito guys, preparasyon na sila para po sa pin ng ating slab. So, mga beam. Sa beam na po sila. Ayan. Dito sa kabilang side, meron din po tayong beam. So, maliit lang, pero pag nagawa, na-finish na, parang ang laki ng tingnan ng bahay. So, ganun lang naman. So, dito, halos yung mga materials na gagamitin, halos kabuuhan na po yan para sa extension. Yung tiles natin, kulang pa yan. Wala pa yun sa bathroom tsaka sa labas kasi wala yung design na gusto ni ma'am. So, ayoko rin naman ipilit na kung hindi rin babagay. So, dito guys, ayan o. Kape. Nalagyan na rin po dito ng pader. Meron tong pader. Siyempre, may sarili tayo dapat. So, 4 na poste. Merong pedestrian. Merong main gate. Tapos dito. Dito yung pinto. Tapos doon is asintada rin. So guys, dito maglalagay din tayo ng drainage. Ayan. Kasama na yan. Tapos mag-i-start na rin po silang maglagay para sa roofing na. Para kahit umulan, tuloy-tuloy po yung gawa nila dito sa labas. Hello po. Ayan, umuulan na. Today is Friday. Update tayo. So guys, naka-schedule yung team natin kaninang umaga magbuhos ng ating slab. Ayan. So, yung ating mga bakal dito kinalawang na, pinapahiran ng rust converter. Ayan, para matanggal yung kalawang. So, ayun guys, natapos na ng team yung ating pagbuhos sa slab. Hihintayin natin yung 28 days bago po tayo magbaklas dyan. Ayan, tapos roofing na po dito sa may harapan. Kung ano yung pwedeng gawin, yun na po yung ginagawa ng team. So, ayun guys, yung ating pinaka-slab dito, nakapagbuhos na sila. Ayan, nabuhusan na po ng team. May paambon-ambon, pero kayo ng pa pa yata yan, tanghali. So, kahit paano, tuyo-tuyo na yan. Pero kung mauulanan, carry lang naman. Maganda rin, nababasa-basa siya ng bahagya. Tapos dito po, tinatapos na po yung wirings natin para masarahan na po yung ating kisame. Ito po yung Athena SF na meron pong bathroom sa second floor. Siguro yung pinakapinto dito is sliding na lang. Para hindi na rin takaw space. Pag ganun-ganun na siya, slide na lang ang peg. So, 2 kwarto to. Yung isang kwarto mas malaki. Yung isang kwarto yata. Ewan ko kung baka gagawin nilang parang ang tawag doon, yung parang sa closet. Parang ganon. So, tinatapos sa yung pag-wirings para maumpisa na rin po yung pag-install ng tiles. Ang sukat nito is 120 by 180. Ayan. So, wirings, insulation, meron na tayo, tinatapos lang. So, tatanungin ko si ma'am kung anong final nila dito na pinto. Para kung halimbawa, sliding, ma-finish na yan. So, meron din tayong outlet dito. Wala to eh. Eye switch, wala to eh. Meron tayo dito sa hagdan. Yan o.
So, halos kompleto naman na tayo ng materials. Ayan. Kaso ang problema dito, wala tayong water. Ayan. Semento natin konti na lang, oh. Gagamitin sa tiles, pwedeng mag-add pa tayo. Mga tiles natin, ayan na. Hello po, good morning! Update po tayo dito sa project namin sa Phase 6. Ang project po namin, Phase 6, tsaka Phase 5 Lumina. Kasi ang problema po dito sa unit nila, ma'am, wala pang supply ng tubig. Matagal na siyang na-apply. Kaso ang sabi, wala daw contractor ang Prime Water. So ito, sabi ko kay ma'am, baka po ma-delay ang turnover nito. Kasi lalo na 2 bathroom nito, yung ibabaon po namin mga tubo dyan, kailangan po yun mates. Eh kung wala naman pong gagapang na tubig, mahirap po na mag-install na tayo ng tiles. So yun na yung nagiging problema dito sa Lumina. Bukod sa internet, tubig, ayan. Actually, meron pa rin naman tubig. Sa Phase 3 kami may tubig, kaso madaling araw ka, puyat-puyat ka. Ganun ang peg. Dito nga po pala sa unit nila, babaguhin ang wirings nito. Mga babaguhin. Tapos, ang panel board nila sobrang liit lang. Ililipatan natin yan malapit doon sa may pinto. Katulad po nung ginawa namin doon sa kabilang Athena na turnover na. Pero ang kaibahan po nito, 2 po ang bathroom. Baba taas. Isang linya na lang yan. So maganda rin yon kasi syempre kung natutulog ka sa gabi, hindi ka na bababa dito. Kumbaga, may bathroom ka na sa taas. Parang same lang yan ang sukat, pero itong isa pahalang na ganun, ito isa pahaba. Diba? So, yung Athena po, meron na siyang turong, parang turong partition po ata. Turong partition, tinanggal po namin yon. Tapos, pati yung kisame tinanggal. Meron na siyang dati, tinanggal. Kasi gusto ng may-ari, malagyan ng panibagong wirings, mga pin lights, center light. Tapos, yung mga tinanggal, yun din po yung ibabalik. Kumbaga dito, tinanggal, binaklas. Hindi ka na gaanong gagastos ng mga materyales, mga metal parings, ganon. At the same time, ito po, nalagyan pa to ng insulation. So, yung pagkakalagay po niyan, hiniwa, siniksik na lang po kasi existing na nga po yung bahay. So, hindi na yan may sasabay pag naglatag ka ng yero kasi may yero na talaga. So, sa page ko, ganun lagi ang issue. Bakit hindi pa daw sinabay yung insulation? Pero may gumagawa na iba na pinapatong lang nga sa may metal parings. So, minsan nakalundo. Pero, syempre, depende naman yan sa gumagawa. Ang importante, malagyan ng insulation. Etong sa amin, mahirap po yan latagan ng chicken wire. So, alambre na lang. Okay naman po siya. So, ito guys, after siya ma-wiringan, ayan, sa amin kasi depende kung ano mauuna, kisame o tiles. Ang team ko kasi 7 years na kami. Kumbaga, alam na nila yung diskarte, alam na nila kung paano iingatan yung trabaho ng bawat isa. Kumbaga, iingatan ng installer, ng kisame, yung tiles na nandito na. So, ganun lang din. Pwede naman sapinan, pwede ngayon, marami naman pansapin dito. So, depende pa rin sa gumagawa. Kasi kahit anong mauna dyan, kung hindi ka naman maingat, wala rin. Tapos, ito po yung tiles nila dito sa may second floor. Parang matte po ito na light brown. Actually, maganda to. Mas bet ko yung ganito kaysa dun sa mga 20 by 100 na ang dami-dami mong i-install. Ito kasi 60 by 60 yan eh. So, pag nalatag siya, para na lang din siyang, yung parang 20 by 100. Pero ito kasi parang nasa lang siya. 20 by 40, parang gano'n. So, pwede natin itong unahin yung pagtatiles dito. Pero, sabi ko nga, yung bathroom talaga mauuhuli gawa ng, pag naglinya po sila ng mga tubo dyan,
kailangan po talaga may dumadaloy na tubig. So, ang tagal na, siguro mga January, February pa yata yung apply ng tubig kuryente nito. Yung kuryente, okay na, pero yung tubig talaga. Nakikigib lang kami doon sa isang project ko, babayaran na lang namin yung monthly. So, ito guys, siguro running na kami ng 280 plus. Pero marami pang kailangan biling materyales. So, ito, before po sarahan yung ating kisame, mag-aabang na rin po kami para sa aircon. Sa split type, isang AC dito sa isang kwarto, tapos yung isa abang lang muna. Yun ang sabi ng may-ari. So, ganun lang ang pinaka-proseso lagi. Ang daming projects ng Ray House Makeover. Ayan. So, abangan nyo po, maraming projects, pero baka po itong mga lumina ko, baka po ma-delay ang turnover kasi wala talagang tubig. Kahit sa phase 5, wala pa rin si Ma'am Metro, wala pa siyang linya pa rin. So, ayun, walang contractor daw ang ating Prime Water. Wala nang tubig, wala pang contractor. So, ayun guys, ito namang unit nila, ma'am. Nabuhusan na yung pinaka-slab. Papaanuhin pa po yan. Papatuyuin pa. Kaya yung gagawin po ng team, dito po muna sa may front extension. Ayan o. So, ganun lang. Meron duration talaga ang ating renovation. Kung ilang buwan aabot, kaso kung ganyan, walang tubig, possible tumagal. Actually, nahihirapan nga yung team kasi wala silang tubig na ginagamit. Nag-iigib pa. Ayan, yung kabilang side meron ng polycarbonate. Ayan o. Tapos, dito, magkakaroon pa tayo ng asintada kasi dito may pinto. So, today, maglalatag na sila ng roofing. Ayan, pwedeng isabay ang insulation natin. So, ayun guys, preparasyon na kami dito sa pag-flooring sa labas. Nakalatag naman na ng wirings. Ayan. So, yung mga materialis na ginagamit namin, pakonti na ng pakonti. Estimate na po yan ni Ray. Kung minsan kinukulang pa rin yan kahit estimate mo na, depende rin kasi sa paglalagyan. So, ito guys, ang problema namin, ang mga bathrooms po, hindi pa namin maumpisahan. Gawa ng yun nga, wala pang tubig. Pero syempre, given naman yon na meron tayong aberya, wala ring magagawa yung may-ari. Kasi ang tagal na po talaga ng apply nila ng tubig. Nauna pa nga yung permit So, ayan guys, yung tiling works natin dito, konti-konti nang tinatapos. Pero syempre, sa part po ng bathroom, hindi pa talaga yan tatapusin. Gawa ng mag-aakit baba pa. So, baka ma-damage lang po yung part doon. So, may mga ilang part na hindi po muna lalagyan ng tiles. Ayan. So, 2 kwarto pa rin pero mas malaki po yung isa. Tapos, dito po sa likod, nagpalagay si Ray ng parang sukalo. Ayan. Isang CHB po yan. Tapos, pinapa-plastering. Tapos, meron din kaming floor drain dyan. Tapos, abang para sa exhaust.
Then, ito po, iwa-waterproofing din po ito. Actually, sa ngayon, wala pang leaks yan. Pero, syempre, katagalan, magkakaroon ng mga crack lines. So, kagandahan din po dito na una kaming gumalaw. Kasi yung katalikuran ni Ma'am na row house, hindi pa po nagpapagawa. So, itong part na lang po ang ita-tiles, tsaka yung banda dun sa may bathroom. Pero, hindi po muna ilalagay yon. So, malawak talaga siya pag nagawa ng maayos. Pero, yun nga, nakakasad dahil medyo madidelay ang ating turnover neto. Pero, ang kagandahan naman, at least naumpisahan na, nakikita na ng may-ari yung mga kaganapan sa kanilang house renovation. By the way, lahat po ng mga tiles dito, sila po ang pumili niyan. So, ako lang po ang nag-aasikaso. Ako lang po yung nag-order. Ayan, o, diba? So, may mga part tayo na tatanggalin dyan, titibagin, kasi yun ang gusto ng may-ari. So, lagi naman ganon, pero meron naman yung plano, may permit na pwede naman tayong magtanggal basta maglalagay tayo ng poste. Ayan. So, nakalatag na yung ating mga tubo dyan, wirings, para pag nag-flooring, okay na rin yan. Maglalagay din po pala tayo dito ng metal spandrel. Yun din po yung gusto ng may-ari. So, abangan po natin yan. Yung mga poste natin, nakaabang na po yan na once na nag-install po ng gate, hindi na tayo kailangan magsinsil. Kumbaga, inabangan na namin yung pinakabutas niyan. So, ayan guys, dito lang yan sa may, sa may bukana ng gate ng phase 6. Ayan ang project natin kung mapapadaan kayo dyan. So guys, alam nyo naman yung tatak natin na inside gutter o concealed gutter. Ayan, ginagawa pa rin natin yan. So dito sa loob, natanggal na po yung mga existing na tiles. Kasi yung tiles po natin dito is papalitan para yung tiles po dito sa may living, sa kitchen, is parehas na lang. So, yun din po talaga ang pinaka-advice ko. Palitan na lang po yung tiles. So, meron tayong bar counter dito. Naghihintay pa rin po tayo ng 28 days bago po magtanggal ng mga tukod. Ayan. O, diba? So, pag natanggal na po yan, makikita natin, malaki rin po talaga ang unit once na nagawa. Ayan. Ihuhuli po natin yung hagdan. Pagkatapos po namin mag-tiles dito, room partition naman po ang gagawin. Ayan o. So, naghihintay din po kasi kami para sa AC installation, kaya hindi pa namin sinasarahan yung ating tawag dito, kisame. Ayan. Then, natapos na rin po yung pag-roofing dito po sa my front extension. Ayan o. Ang kulang na lang po dito is waterproofing o elastosil. Elastosil po ang ginagamit namin para po sa waterproofing dito sa may roofing tsaka sa flashing. Ayan guys. So kung gusto nyo pong may update palagi, i-follow nyo lang po kami sa aming FB page, Sir Ray.